Boy Vlog, isang maganda at maulan na gabi sa inyong lahat. Mula dito sa Lasak City at kasing ganda rin ang ating minupusal pang Paskong distraction look mga karag-karag. Kumusta ang pag-celebrate nyo sa Pasko sa taon na to? Sana masaya kayo, nag-enjoy kayo kasama ang mga mahal nyo sa buhay. Kami ni Kinoy dito wala, simpleng celebration lang. Busy ako, nanood lang ako ng mga short movies, bitaw. Yun lang yung trip ko dito sa bahay mga karag-karag. Wala akong handa, baka bukas maganda kami kasi may Christmas party dito sa purok namin. So bukas yata yung celebration sa Pasko dito sa buong Alasak City. Kaya ayun. So eto na nga mga karag-karag, habang nagsiselebrate tayo sa Kapaskuhan, of course nag-check din ako ng mga kaganapan at chismisan galore sa mundo ng beauty pageant. Actually kahapon pa to na pinag-uusapan at talagang trigger galore sila, na stress sila sa kanilang Pasko, yung mga friendly neighborhood natin taga-Tacos at yung din, mga kapitbahay natin mga karag-karag. Dahil nga inanunsyo na ni Angkol sa kanilang official statement na postpone yung Miss Grand All-Star sa next month hanggang February. So wala pang further na notice kung kailan ulit mag-start ang All-Star pageant ni Angkol. Kaya pinotakti ng todo si Angkol. Very ambisyosong frog daw si Angkol mga karag-karag, na kung saan nagpapaingay lang daw sa last na bitaw ganap sa Miss Universe na may pa All-Star ganon, pa-eksena, pero hindi daw kayang i-manage ni Angkol yung mabilisang pa All-Star galore. So yun yung nila, hanas nila. Sana mag-focus na lang daw si Angkol sa Miss Grand International pageant niya. Wag na lang daw siyang magpa-kimerot-kimerot na may pa All-Star dahil hindi naman niya kayang i-manage. So kawawa daw yung mga kandidatang nagpasa na ng kanilang mga resume galore, yung mga pabayad system galore na $5,000. So wala namang sinabi si Angkol na hindi matutuloy. Kinancel lang yung pets from January to February 13, di ba? So, abang lang tayo. Pag mag-start na bitaw ang All-Star, baka sila pa yung unang maghahanap ng mga pa-eksena. Di ba? Siguro, trigger sila kasi wala rin silang mahanap na kandidata na ilalaban nila sa pa-All-Star. So, yun yung magiging reaction ko mga karag-karag. Puro sila, akuda at bash din kay Angkol tungkol nga dito sa pa-All-Star, pero na-stress talaga sila dahil kung sino yung bitaw ipapadala nila na kandidata kasi wala namang All-Star sa kanilang mga kandidata. Kuya Gaba lang po. So ito pa mga karag-karag, gigil ang mga taga-Tacos, ang mga taga-Mexico sa kanilang Pasko dahil nga yung sponsor ng Crown ang paano nga yung i-pronounce? Nahirapan na naman yung dila ko mga karag-karag. Jewelmer ba yun? Tama ba ako or mali? So sabi nila mga karag-karag, hindi daw in-acknowledge si Inday Fatima na winner sa Miss Universe 2025. Dapat daw kasi mukha niya yung nilagay, hindi yung mukha ni Atisa. Napakalaking insulto daw ito sa taga-Mexico. Kaya gigil daw ang Pilipinas na bilhin ang Miss Universe organization para daw makaganti sa Mexico sa ginawa kay Atisa Manalo. Ano daw? Ganti? Ano ba ginawa natin sa Mexico? Ay! Inano na sila ng kanilang sariling multo. Parang ginising na sila ba ng kanilang konsensya, bitaw? Ay. Alam naman siguro nila, hindi talaga deserve ni Inday Fatima yung corona. Tapos, magre-reklamo pa sila, hindi face lock ni Inday Fatima yung nakataplak dyan. Pag pumunta siya dito sa Pilipinas, mukha na naman yung ilagay niya. Pastila very excited. May moment din celebrate ang taga-Pins sa pagka-third runner-up ni Atisa Manalo. Of course, kay Atisa Manalo talaga itaplak yung face lock dyan bilang Miss Universe Philippines 2025. Ambisyosa mga baki din to mga taga-Mexico Pag pumunta at bimisita si Inday Fatima dito sa Pilipinas, mukha ni Inday Fatima yung naka-billboard. Nagbinugo na po ni mga taga-Mexico pag Paskong Pasko. Nagigil. Grabe yung bash nila. Hindi naman daw deserve ni Atisa Manalo yung third runner-up. So deserve din ng kandidata nila. Mirror on the wall. Paskong Pasko ngayon, bigyan sila ng salamin sa kanilang wall. So ewan ko sa inyo mga karag-karag. So isa din sa mga hanas na mga taga-Mexico na sinadya daw ito ng Crown sponsor na hindi ilagay yung mukha ni Inday Fatima dahil unprofessional daw. Ang bot lang nila.
Sila rin nakabalo. Bagay kayo tayo sa comment section mga karagara kung ano yung magiging reaksyon nyo dito nga sa mga Paskong Chikahan. Nakay tayo sa comment section. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe Kuragan Karag and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest kaganapan at late na intriga sa mundo ng beauty pageant. And Merry, Merry, Merry Christmas sa inyong lahat. Bye-bye!